Pauwi na naman nga po ako, buong maghapon tayo dito sa office. Hindi po ako umuwi kaninang tanghali guys, para sabi ko ituloy-tuloy at matapos ko kaagad yung aking mga ginagawa. Pero paglabas ko nga po may mga naglalaro na dito sa field, kaya ayan, wala tayong magawa kung hindi umuwi at magpahinga. Dumaan nga po pala ako sa bodega namin guys, doon sa may malapit sa bahay ng nanay ko. Kumuha po ako ng aking damit. Tiningnan ko po kasi maalam ko guys, yung iba kong mga damit ay nandoon sa aming bodega nakastock, so kailangan kong pasukin. At yan po yung bahay namin, yung bodega namin na yun, ang nakatira doon yung pinsan ko guys na laging naglalasing. Kung mapapansin niyo, talagang lasing na naman dahil nga po Sunday ngayon. At ayan po yung kapitbahay ko doon guys. Nagkwentuhan sila saglit ng nanay ko, pero paalis nga po yung nanay ko. Yan yung area namin guys, napakalapit. Ako ay natutuwa pagka nakikita ko yan siya guys. Kasi nga malinis na siya at talagang mabilis ka na lang makarating doon sa highway. Lagi ko yan sinisili pagka pumupunta ako rito sa bahay ng aking nanay. Kasi nga guys, malapit na siya at mabilis ka na lang makarating sa highway. Yun nga lang po, pagka may mga 4 wheels, hindi po makakapasok dito dahil po maliit pa yung aming daan. Pero guys, meron po yung plano na kasya yung mga sasakyan, yung mga 4 wheels dyan. Pero sa ngayon, ang makakapasok lang po is motor lang. Kaya tiis-tiis lang po muna, may daanan pa rin naman po doon sa kabilang side. Pwede naman din nating i-park doon or pwede rin doon sa highway. Kaya ito guys, nag-ikot-ikot na nga po ako dito habang nakikita ko nga po yung mga tao dito, yung mga kapatid ko, pinsan ko, puro buti yung hawak magkaliwat kanan ng inuman dito guys. Kahit na dito sa harap ko, meron din dito sa bahay ng nanay ko. Kaya po pala ganun, isang day po pala ngayon guys, araw ng pahinga, ako nga lang yung nagtrabaho sa buong maghapon. Kaya nandyan sila nakaupo at nagkukwentuhan. Ganyan din guys doon sa bahay ng kapatid ko sa kabila. Bye talaga lang ha, maraming pambiling alak guys. Pero po itong nanay ko busy dahil nga po may konti siyang tindahan dito guys. At medyo marami rin pong bumibili, yung mga kapitbahay, isa kanya lahat bumibili kasi nga po yung tindahan dito medyo malayo, nandun pa sa kalsada guys. Kung lalakad pa sila talaga mapapagod rin sila. Sabi ko nga po sa nanay ko, pitas kami ng manggang hilaw kasi yung aking kasama sa opisina nagre-request na magdala po ako ng mangga. So, ang sabi ko nga ng nanay ko guys, ito raw yung manggang hinihingi ko. May gadinog yung binigay sa akin guys. Ayan, kaya kinuha ko na nga lang po kasi hindi pa po kami nakakapitas ng mangga. Pero guys, habang nag-iikot-ikot nga po ako dito, nag-iisip din ako ng aming uulamin. Nakita ko nga po to yung mga manok na nandito. Kaya, ayan, nakita ko yung nanay ko nagpapakain siya ng manok. At nagka-idea ako guys kung anong uulamin namin ngayon. Total naman po, gustong-gusto ni Yayam yung may sabaw. Kaya sabi ko sa nanay ko, nag-request ako sa kanya guys na baka pwede naman dyan. Madali lang naman tong kausap yung nanay ko guys. Ako, ikaw gusto naman. Mag-iyak ako. Ma, ijuan mo ako ma. Yan, mahuli mo yan. Dali lang, sandali lang. Yan. Iyayakan mo ako ma. Dalawang kamay ang huli mo dyan. Pag isa lang, sabog yan. Yan, mataba yan. 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 Mataba yan. Yan, bitaw yan. Sikaran ka yan. Umalis yan. May ulam na tayo. May ulam na tayo panghapunan. Ay, pangako, ikaw. Ha? Ay, pangako. May ulam na tayo panghapunan. May ulam na tayo panghapunan. Mukhang wala pa, mukhang wala. Oy, anong ginagawa mo dyan, Per? Ako dito. Ha? Kung babae yan yung upo mo dyan, ha? Yan. Uwi na tayo, nakabili na tayo, nakakuha na tayo ng ulam. Tara na ma, kasi ko to, papakulo. Pakuluan. Pakuluan. Ako na sa inyo. Pero magpakulo dito. May katulungan mo dito wala. Nga, magpunta kayo doon. Oo, kami nga ako magalakad kami. Sige. Mga pwede tumadon na sa gasolina, pakuluan. Hindi na lasing. Hindi na lasing. Masakay kami sa... Wala. Ha? Bantay na. Yan na, dapat alian kasi siya maglipad. Kahit na nakatali yan, pag lumipad. Ay, Ha? pag lumipad, di mo rin mahuli. Very supportive mother yan, no? So, going home. Hindi kaya parang yan ang itlog-itlog. Anong luto kaya yung gagawin ko dito? Mukhang adobo or ano? Masarap magtinula ka, malasa ito. Oh, tinola daw yung gagawin natin dito, guys. So, kukuha tayo ng papaya. Tingnan natin kung may papaya dito. Tsaka, Ayan, yung liparan pa yan. hanap tayo ng Pandibang ka lang yan. hanap tayo ng papaya. Malunggay. So, dito tayo, guys. So, yun, may nakita akong papaya dito, ma. Pero maliliit siya guys, so maliliit yung papaya. Hanap tayo dun sa kabilang puno, dun sa harap. Mataba ito yung ating manok. Ulam. Dali lang guys. Kuha tayo dito ng papaya.
Maliliit. Ang puso ko. Lah, nagawa mo dyan, Dong? Nakaikot-ikot ko nga po, naghahanap ako ng malunggay at papaya kasi nga po yung tanim ni Mama doon sa kabila maliliit. Kaya naghahanap ako guys sa ibang puno. Yun, nakita ko yung pinsan ko kung saan-saan umiihi dahil nga po mga laseng. Hindi nyo na po talaga mapigilan yan yung pagkaganyan. Super kukulit na. Yan nga po pala yung ate ko guys. Pumunta rin siya dito sa bahay ng nanay ko kasi aalis po pala sila ngayon. May plano po sila na maglalamay sila doon guys. Sabihan na ng isa ko pang ate, yung panganay. Ito po yung ate ko na yun is pangalawa. Naka-schedule po sila na pupunta ngayong gabi para po siguro sabay-sabay na sila at may sasakyan naman. Guys, alam nyo ba dito sa lugar namin marami ditong mga manginginom. Isa na ito guys, yung pinsan ko. Yung pinsan ko. Alam nyo batang-bata pa yan siya pero naman tingnan nyo nga guys. Hindi ko na nga lang papakita sa inyo yung tsura niya guys kasi nga dala ng sobrang laging naglalasing. Tapos guys, doon banda sa may part doon guys. Dito sa may part sa kabilang side, yan naman doon yung kapatid ko. Yan doon, nagiinuman din sila. Kaya super saya nila dito pag ganitong oras. At pagdating ng gabi, hindi mo na alam kung anong gagawin nila. Ha? Dami ang pera dito. Marami kang pera. Yan. Ang pinsan ko po sana kaya lang napupunta sa alak. Pag-uwi ko nga po guys, nagmadali po ako para makapagluto pa po ako. Yan, bumili po ako ng uling. Doon na rin sa nanay ko kasi may mga tinda po siyang uling. Pero tingi-tingi lang po yung ating binili. So, dumiretso na ako dito guys sa aming pugon dito sa Dirty Kitchen para dito na po ako magpapadingas guys para malapuhan ko po yung aming chicken na lulutuin. Alam nyo guys, kasi pagka ganito, kailangan dito lang tayo sa Dirty Kitchen dahil mabalahibo nga po at makalat pagka doon sa taas. So, sinimulan ko na nga po, ito lang yung ginamit kong pampadingas guys, yung gas. Yan. Ang ginawa ko nga lang dyan po, naglagay po ako ng abo dyan sa maliit na lalagyan na lata, and then nilagyan ko po siya ng gas at saka ko po yan siya sisindihan. Nilalagay ko po muna dito, ready ko muna siya dito sa ilalim para pagka may apoy na yan, dire-diretso na yan siya guys. And then pagka yan, iiwan lang po natin saglit para akyat muna tayo magbihis doon guys. Yan, after ko nga po magpadingas, nakita ko to si nanay guys dito sa gilid. Yung manok pala nakalipad, buti na nga lang mayroong tali yung paa, pero sabi niya nga po hindi naman siya makakalayo dahil nga po may bakod naman at syempre may tali yung dalawa niyang paa guys. At itong si Yaya may naglalayo dahil natatakot na yata. Takot siya na takot. After ko nga po magbihis guys, mabilis talaga itong mag-apoy or magbaga ito yung ating uling. Yan na, nilagay ko na yung ating kawali, nilagyan ko na rin po siya ng tubig. Diyan na po ako kumuha ng tubig sa gripo dahil panglapo lang naman po yun sa ating manok na babalahibuhan at lilinisan. Yan nga po si nanay at si Yayam, galing po yan sila sa labas dahil bibili po sana ng papaya. At itong si Yayam, ipanay ang buntot kay nanay. Ito guys yung manok natin na nahuli kanina. So, ang gagawin natin nalagay natin siya dito para matanggalan natin mamaya ng balahibo. Tanggalan natin mamaya ng balahibo guys. Yan. Ilagay lang natin sa pinakulong tubig. Yan lang yan. Para mamaya tatanggalan natin ng balahibo. Yan. Yan. Diyan lang muna siya. Palambutin natin para madali lang tanggalin. Madaling tanggalin yung kanyang balahibo guys. So, ganyan lang muna. Lagay natin siya sa pinakulong tubig. After ko nga po mailagay ng ilang minuto yan guys, pwede na natin hanguin yan at pwedeng balatan. Yan, nabaligtad ko na nga po yan. Pero sabi po ni nanay kasi hindi siya pwedeng patagalin dahil nga baka matanggal pati yung balat niya. So, ayan na konting hila-hila lang, pwede nang tanggalin. At yan, dito na tayo guys nagbalat sa baba kasi pag doon pa tayo sa taas ng ating Dirty Kitchen, mas mahirap, maglilinis pa tayo doon. Although kawayan lang naman yung ating lababo doon guys, yung ating patungan, lilinisan pa rin natin. Kaya dito na lang tayo sa baba sa may damuhan, mas safe pa and malinis din. Wala rin naman pong mga pakalat-kalat na hayop dito guys, kaya okay lang yan. After nito natin maglinis mamaya, didiretso na rin natin yan sa ating basurahan kasi yung basurahan natin guys, dyan lang yan. Madali lang linisin pagka dire-diretso yung trabaho natin guys. Kita nyo naman, balat na siya pero may tali pa rin yung dalawang paa kaya tinanggal ko na nga po. Hindi po talaga ako marunong, hindi ako mahusay guys magkatay ng ganito, pero may idea ako kung paano dahil nga po nakikita ko rin sa tatay ko, sa mga nagkakatay, nakikita ko rin yan guys, nanonood rin ako kaya kahit paano may alam din ako. Kaya lang guys, yan talaga yung pag-bibiak niyan, yan ang hindi ko alam kung paano gawin. Talagang trying hard lang ako mag-open yan guys. Kasi gusto kong makita kung anong laman ng gitna niya, ng buong tiyan niya. Pero sa totoo lang, madilim na guys. Hindi ko na alam kung ano yung mga laman niya.
Yan. Talagang hindi ko na kaya, guys. Inakyat ko na. Madilim na nga po kasi sila nanay at yayam ay nandito na rin sa taas. Yan. Ako lang sa gitna ng tiyan. Yung nga lang, matigas po talaga at hindi ko kaya. At mayroon ako, guys, nakita na mga nakadikit-dikit na dapat tanggalin. So, mas pinili ko na lang na ilagay dito sa mangkok sa malaking plato para iakyat. Sabi ko nga po kay nanay, siya na lang po magtapos, guys. Baka mamaya mayroon akong matanggal na hindi dapat tanggalin. Oo. Ibig sabihin, baligtad pala na yung ano ko, hiwa. Bakit? Eh, hindi mo na ka makuha. Kung hindi mo na siya makuha, mano? Baligtad pala yung nahiwa ko, ganyan dapat. Yun na Para mabunot mo siya. Oo. Kasi nandyan ang kanyang, Ang kanyang. tae. Yan o. Mali pala yung kuha ko. Sorry lang. Kasi ka palang makuha ni siya. Oh. Tapos, Tapos? mabunot mo na ang tinai. Yun Dapat pala. kukunin mo na siya. Dapat pala ang bukas niya sa puwetan. Parang hindi siya Magkalat. kalat ang tae. Buti nga hindi ko pa binuksan kaagad eh. Inakit ko pa dito kasi hindi ako marunong. Taba naman ito. Ganun. Taba yan? Yung dilaw na yan, taba? Sarap niya yung lagay ko kaya. Bukas na lang, kinola. Tinugang na. Ano lang muna natin ngayon. Tanihin. Magbili na lang tayo dyan sa tindahan ko na kasi hindi ako makabili. Gabi na eh. Ay, wow, itlog. Wow, ang dami. May ilan siyang itlog sana. Ilan sana eh? Ayan, itlog na yan ay. Ang Dami dami. ito. Sayang. Itlog ka ito eh. May itlog pa sana siya. Dami. Itlog. Sayang. Ha? Sayang. Dami ito ka ito. Taba. Puti. Puti ka taba. Sarap yan tinola bukas. Di ba? Nga. Papaya na lang. Bili. Hindi nakabili kanina ng papaya. Laka kulay green. Mapait yan ay. Ha? Ang gala. Taba niya. Ganun lang pala yun siya. Tapos slice na lang yan. Oo. Ayan. Ano yan? Ha? Lati ko doon. Oh. Okay. Lati ko doon niya. That's it. Atay niya. Bukas na lang yan lulutuin dahil may ulam pa kami. Bukas na lang tinola. Hindi. Laki, diba? Taba. Taba. Babayo ka naman. Dami. Babae. Dami sana siyang itlog. That's it.